Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang markang Paywa o PMN sa AFP modernization. Habang papalapit ang pagtatapos ng 2025, malinaw na hindi na lang puro plano at pangako ang AFP modernization program. Sa taong ito, nakita mismo ng publiko ang aktwal na resulta ng mahigit isang dekadang paghahanda, mga barkong pandigma na pumasok na sa serbisyo, missile systems na operational na, bagong sasakyang panghimpapawid, modernong radar, at mabibigat na armored vehicles para sa hukbo. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ang 2025 ay maaaring ituring na isa sa pinaka-delivery heavy na taon sa kasaysayan ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi lang ito basta dagdag kagamitan, ito ay malinaw na paglipat mula sa internal security focus papunta sa external defense at territorial deterrence. Balikan natin kung ano-ano ang aktwal na naihatid ngayong taon, at ano naman ang mga proyektong na-award na maghuhubog sa hinaharap ng AFP. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa Philippine Air Force, ang 2025 ay taon ng consolidation at preparation para sa mas mataas na antas ng air capability. Isa sa mga pinaka-importanteng delivery ngayong taon ay ang karagdagang S-70I Black Hawk helicopters. Bagamat nagsimula ang delivery ng Black Hawks ilang taon na ang nakalipas, noong 2025 ay may mga bagong unit na pumasok sa inventory, nagpapataas sa bilang ng operational helicopters ng PAF. Sa aktwal na operasyon, ang Black Hawk ang naging workhorse ng Air Force, ginagamit sa troop transport, logistics, medical evacuation, at disaster response. Hindi ito kasing ingay ng fighter jets pagdating sa balita, pero sa tunay na mundo ng military operations, ang ganitong klase ng helicopter ang madalas unang gumagalaw kapag may krisis, sakuna, o biglaang deployment. Kasabay nito, patuloy ding pinahusay ang training infrastructure ng Air Force, kabilang ang mga flight simulators. Sa modernong Air Force, hindi na sapat ang actual flying hours lang. Ang simulators ay nagbibigay ng realistic combat at emergency scenarios na hindi kayang gawin ng ligtas o praktikal sa totoong lipad. Sa 2025, mas malinaw na pinapahalagahan ng PAF ang pilot proficiency at safety bilang bahagi ng long-term modernization. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa defense posture ng Pilipinas ngayong 2025 ay ang maseryosong pagtrato sa air defense at early warning. Ang Spider ground-based air defense system, na na-deliver na sa mga nakaraang taon, ay itinuturing ng operational at integrated sa air defense planning ng AFP. Noong 2025, mas nakita ang kahalagahan nito sa mga exercises at readiness activities. Ito ang unang pagkakataon sa modern history na may credible medium-range air defense capability ang bansa laban sa aircraft, cruise missiles, at iba pang aerial threats. Kasabay nito, pumasok din ang mga radar systems mula sa Japan, bahagi ng lumalalim na defense cooperation ng dalawang bansa. Ang mga radar na ito ay mahalaga hindi lang sa air defense kundi pati sa maritime domain awareness. Mas maaga ang detection, mas malinaw ang situational picture, at mas mabilis ang response. Kung dati ay umaasa ang Pilipinas sa limited sensors at external information, ang 2025 ay nagmarka ng unti-unting pagbuo ng sariling national sensor network. Kung may isang service branch na maaaring sabihing, panalo, ngayong 2025, iyon ay ang Philippine Navy. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, 2 guided missile frigates ang aktwal na na-deliver at na-commission sa iisang taon. Ang 2 Miguel Malvar-class frigates ay pumasok na sa serbisyo, nagdadala ng kakayahan na dati ay wala sa hukbong dagat ng Pilipinas. Ang mga barkong ito ay hindi na basta patrol ships. Ito ay multi-role surface combatants na may modern radar, anti-ship missiles, sonar, at air defense systems. Sa madaling salita, ito ang klase ng barko na kayang makipagsabayan sa modern naval forces sa rehiyon. Ang pagdating ng 2 frigates sa 2025 ay hindi lang dagdag bilang, ito ay simbolo ng pagbabago ng papel ng Philippine Navy mula coastal force patungong credible external defense navy.
Kasabay ng mga frigates, patuloy ding na-deliver at ginagamit ang Acero-class fast attack interdiction craft. Ang mga barkong ito ay mas maliit ngunit mabilis at heavily armed, ideal para sa littoral operations, maritime security, at rapid response missions. Sa aktwal na deployment, mahalaga ang Acero-class sa pagbabantay ng choke points, coastal areas, at strategic sea lanes. Isa sa pinaka-sensitive ngunit pinaka-importanteng bahagi ng modernization ngayong 2025 ay ang BrahMos missile system. Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilalabas sa publiko, malinaw na ang BrahMos program ay umusad ngayong taon sa aspeto ng delivery, integration, at operational preparation. Ang sistemang ito ang unang supersonic anti-ship at land attack missile ng AFP, at ito ay malinaw na nakatuon sa external defense. Ang kahalagahan ng BrahMos ay hindi lang sa mismong missile, kundi sa mensahe nito. Ipinapakita nito na handa ang Pilipinas na mag-invest sa high-end deterrence capabilities para protektahan ang soberanya nito. Sa ground forces, ang 2025 ay taon ng tuloy-tuloy na delivery ng modern armored platforms. Isa dito ang Guarani 6x6 armored personnel carriers, na patuloy na dumarating at ipinapasok sa mechanized units ng Philippine Army. Ang Guarani ay nagbibigay ng mas mataas na mobility at protection para sa infantry, kumpara sa mas lumang armored vehicles. Kasabay nito, umusad din ang delivery ng Sabra light tanks, parehong tracked at wheeled variants. Ang Sabra ang kauna-unahang modern light tank ng Philippine Army, nagbibigay ng direct fire support at armored punch na dati ay halos wala sa inventory ng hukbo. Ang mga sasakyang ito ay hindi lang pangparada. Ito ay dinisenyo para sa rapid deployment, island defense, at combined arms operations, bagay na mahalaga sa archipelagic defense ng bansa. Habang maraming na-deliver ngayong 2025, mas mahalaga rin ang mga na-award na proyekto na magtatakda ng direksyon ng AFP sa susunod na mga taon. Isa sa pinakamalaking balita ay ang award para sa 12 additional FA-50 fighter aircraft. Ang bagong batch na ito ay inaasahang mas advanced kaysa sa kasalukuyang FA-50PH, na may improved avionics, radar, at weapons compatibility. Ito ang magsisilbing tulay habang hinihintay ng bansa ang posibleng acquisition ng mas mabigat na multi-role fighters sa hinaharap. Kasabay nito, na-award din ang upgrade program ng existing FA-50 fleet ng Philippine Air Force. Ibig sabihin, hindi lang dadagdagan ang bilang ng jets, kundi iaangat din ang kakayahan ng mga kasalukuyang aircraft upang manatiling relevant sa modern battlefield. Sa Navy naman, opisyal nang na-award ang 2 pang karagdagang Miguel Malvar class frigates. Kapag natupad ito, magkakaroon ng Philippine Navy ng mas solid na core force ng modern surface combatants, isang bagay na matagal ng pangarap ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa kabuuan, ang 2025 ay hindi perpekto, ngunit malinaw na isa ito sa pinakamahalagang taon ng AFP Modernization Program. Hindi na lang ito tungkol sa plans o intentions, kundi sa aktwal na kakayahan na nararamdaman na sa operasyon. May mga hamon pa, budget, training, sustainment, at geopolitical pressure, but the direction is clear. Ang AFP ay unti-unting nagiging mas modern, mas capable, at mas handa para sa external defense mission. Kung magpapatuloy ang ganitong momentum, ang mga susunod na taon ay magiging mas kritikal pa. At tulad ng lagi nating sinasabi dito sa channel, ang modernization ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Maraming salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod na defense update.